Guys, hanggang dito na at maraming salamat. Sa kanyang love, na siya ay Diyos ng pagmamahal. At Diyos ay nakikipag-ugnayan, nakikipagrelasyon. Kaya nilikha niya ang tao. Ngayon, bilang tao, kailangan kilala mo ang sarili mo. Una, ikaw ay nilikha na ano? Kalarawan, kawangis ka ng Diyos. Dahil ikaw ay nagmula sa Diyos, yaang pagkatao mo ay galing sa Diyos. Okay? Pag sinabi natin kawangis, kalarawan, no? Pag kawangis, kalarawan, kamukha, katulad natin ang Diyos. Isa sabi ng estudyante ko, Ate Olive, ganyan talaga. Ito ba yung mukha ng Diyos? Sabi mo, kamukha, kawangis. No. Iba-iba tayong mukha. Pero, kailan ko nagiging kamukha, kalarawan ang Diyos nung ako ay kanyang likhain? Okay, sige Ate Jen. Okay. So, nagiging kamukha natin ng Diyos kapag nakikita sa atin itong katangian ng Diyos. Okay? Ano yung katangian ng Diyos na binigay niya sa tao? Ang tao ay mabuti. Tandaan niyo po yan, mabuti tayo. Ang tao ay maganda, malinis, marangal, okay? At malaya. Yan ang katangian ng Diyos. Okay? At yan din, meron ka niyan. Nasa iyo yan. Kaya sinasabi ko sa mga estudyante ko, hindi ka masama. Lahat tayo nilikha ng Diyos ng mabuti kasi ang pinag-ugatan, ang pinagmulan natin ay ang Diyos ng kabutihan. Ngayon, sabi ng mga estudyante ko, Ate Olive, bakit may masama? Ba't may pumapatay? Bakit may nangre-rape? Bakit may gumagawa ng krimen? Papasok dito yung tinatawag na malaya. Binigyan tayo ng Diyos ng tinatawag na freedom, kalayaan, free will. May choice. Sa buhay na ito, lagi tayong pipili. Mabuti ba o masama? Ang Diyos hindi namimilit ng pagmamahal ng tao. Tandaan niyo po yan. Nire-respeto ng Diyos ang tao kung hanggang saan mo siya mamahalin ng totoo at tunay. Yung hindi mo siya mamahalin kasi takot ako sa Diyos eh. Baka parusahan niya ako. Hindi. No? Mahal ko ang Diyos kasi mahal niya ako. Nagmamahalan kami. Ang pag-ibig ng Diyos, grabe. Kaya sinasabi siya ay, God is unconditional. Pat niya yung mga pangarap niya. Yung kaso, andyan ang pressure. Andyan ang pressure sa mga kabarkada, kaklase. So, paano mo siya matutulungan? Diba? About relationship. Pagbo-boyfriend. Simple. Para hindi siya ma-involve sa premarital sex. No? Alam nyo, turuan nyo sila ng salitang respeto. Anak, kung meron kang mahal na babae, ang tunay na pagpapadama ng pagmamahal ay paggalang. Hindi mo dapat, hindi, kung mahal mo ako, dapat patunayan mo. Ganon ka din sa anak mong babae. Anak, hanggat maaari respeto mo yung katawan mo, bilang babae, mahal ka talaga niyan, igagalang ka. Diba? Yun values. Yun kasi tinuro sa atin ng Panginoon, diba? Yung paggalang sa katawan. Makikita mo yung anak mo na lang, nakabitin na lang sa sobrang sama ng loob. Diba? So, alalay lang. Diba? Tandaan natin, tao yan. May buhay yan. Respetuhin natin. Okay? So, mamaya, ipapaliwanag yan. Okay, ngayon, ano ba yung mga banta? Ito banta. Sumisira sa pamilya. Dapat aware kayo dito. Number 1 ay social media. Noong panahon natin, wala pa yan. Diba? Kaya yung marites natin kapitbahay, tayo na nakakaalam yan talaga. Pero dahil sa social media, na pag-uusapan nung kayo lang, napunta na sa ibang lugar, sa
ibang bansa ang mga kwento. Tama mali? Diba? International na rin yung Marites because of social media. At ito ang unang sumisira sa pamilya. Just always remember ang demonyo, ang unang tinatarget niyan, pamilya. Bakit? Kasi gusto ng demonyo sirain yung pamilya. Pag sira ang pamilya, unti-unti, baka masira ang buhay. Yun ang issue ng demonyo, sirain. Ang seminar natin. At tayo uwi na. Okay, yung nakapasa na ng baptismal sa dyan, okay na po yun. Pag yung mga meron record doon, okay na po yun. Okay? Uwi na tayo guys. Sige, sa ano doon, pero pasa yung baptismal sa dyan. Simbahan. Ayun na Namin kayo nga pinagkakaisan mo ang nagsumatanggap ng paglilinyag sa tubig at Espiritu Santo upang maging kapatid namin sa Yesu Cristo. Ama namin pagkala, pagnigilan mo ang mga bibilinyagan upang masayang ang kaya ang pagbibilinyagan ng Cristo sa kanila. Guys, hanggang dito na at maraming salamat.